Itutuloy po natin ang serye ng atin pong pagbubulay, pag-aaral, exposition ng salita ng Diyos in the book of Philippians. Nasa chapter 4 po tayo. So itutuloy po natin doon sa mga following verses ng chapter 4 ng Philippians. So kung naroon na po kayo, okay, pangunahan ko po ang pagbasa. Sa Tagalog, nandun na po ba kayo? Lahat po ba may Biblia? I-share natin sa ating mga katabi. Kung wala po silang Bible, pwede natin silang pahiramin o bahaginan ng pagbasa ng salita ng Diyos. It's so important na lahat po tayo makabasa. Importante yung visual, not just audio. And importante rin, may sarili tayong Bible, of course, dahil hindi lang po natin dito yan aaralin at bubulayin ang salita at kalooban ng ating Panginoon, saan man, especially sa ating po mga tahanan. So kung naroon na po kayo, sa Tagalog, ganito po nakasulat. Mayroon pong segment title ang ating teksto na ang nakalagay ay ilang mga tagubilin. Exhortation sa English ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Philippi, sa Pilipos. Verse 1 says, "Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan, sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon." Verse 2, "Nakikiusap ako kina Euodia at Syntyche na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong katuwang, tulungan mo ang dalawang babaeng ito, sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita, kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko. Ang mga pangalan nila'y nakasulat sa aklat ng buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyong lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan." Ito po ang mga mapagpala, pinagpalang salita ng atin pong Panginoon. Sa passage po na atin pong binasa, na pakinggan, ibahagi ko po sa inyo ang isang topic na seldom na mapag-usapan. In the pulpit, in our midst, though nadaanan na po natin ang passage na to, but in detail, hindi pa po talaga natin ito nahimay, na-discuss, nabulay, naituro, narinig, marahil. So thank God dahil yan ang benefit ng series of study o preaching. Most likely, madadaanan po natin ang every passage ng Biblia, mga katuruan ng ating Panginoon, ng walang pagtatangi, sapagkat lahat ng kasulatan ng Diyos ay kinasihan, kapaki-pakinabang, at may mabuting maidudulot sa buhay ng tao, especially people of God such as you and me. So, the theme na i-share ko po sa inyo today ay church disagreement, mga conflict, alitan, hindi pagkakaunawaan, misunderstanding, pagkukulang na nagagawa ng mananampalataya, people of God, at kung ano ang mga guiding principles na itinuturo ni Apostol Pablo
in the Word of God. Para sa isang iglesia, kagaya po ng Philippi, na meron pong ganitong pinagdadaanan during this time. So, church disagreement, be informed of its guiding principle. So, sa mundo natin, mga kapatid, alam na alam po natin, lalo na sa ating paligid, maybe sa ating tahanan o sa napupuntahan nating lugar, sa man tayo naroroon, meron po tayong nakikita talaga na mga iba't iba pong anxiety na pinagdadaan ng mga tao. Bunga ng mga pag-aalala sa buhay, trabaho, negosyo, mahal sa buhay, sa mga pinagdadaan ng mga kahirapan, struggles in life, burdens. Idagdag pa natin na ang buhay talaga sa panahong ito ay medyo talagang pahirap ng pahirap, pamahal ng mahal ng bilihin, marami nawawalan ng trabaho. Ang mga may trabaho naman, halos hindi sumasapat ang kinikita sa mahal ng mga bilihin. Idagdag pa natin ang mga rumors of wars sa ating pong bansa, di ba? Parang naharap tayo sa ganyang mga balita ng digmaan between China at Pilipinas, di ba? Dahil di ba, yan nga, as we observe, parang may ginagawang pananakop ang China intruding in our territory, in the Philippine Economic Zone, di po ba, sa West Philippine Sea. At wala po tayong magawa dyan, kundi manalangin, umasa na sana hindi matuloy ang banggaan, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng mga makapangyarihang bansa around us. At as of now, di ba, ongoing yun pong gera between Israel and Hamas. At ito po'y medyo pinangangambahan na baka lumala sa buong mundo dahil ito po ay actually tinitignan ng marami pong scholars, mga even churches, o mga commentators na digmaan ito ng Kristiyano at ng Islam, ng mga believers of the Lord Jesus Christ at ng mga Judaistic people, mga Islamic countries versus Christian nation. Kaya ito po ay bagamat nakikita natin na nakaprophesy, magaganap, mangyayari at nangyayari na nga po, at ang sabi ng Scripture, lalawig ang awayan ng dalawang ito hanggang sa pagdating ng wakas. At alam natin kung sinong mananalo, di po ba? Of course, yung nasa side ng ating Panginoon. Yun po ang nakasulat, yun po ang nakaprophesy. So habang nagaganap ang maraming ito na mga seemingly negative na mga situations, kaganapan sa ating buhay, sa ating paligid, sa buong mundo, even inside our homes, kung saan tayo naroon, sa workplaces natin, sa school, somewhere else, even in the church, ay meron pong mga pag-aalala na nangyayari, anxiety, mga worried people. Even so in this area, ito pong topic natin about church disagreement. Yan po ay common na nangyayari in, if not all churches, most churches of God nakakaranas po ng mga disagreements. Yung mga parang pagkakaroon ng indifferences, pagkakaiba-iba ng pananaw, paniniwala, katwiran, okay? Iba't ibang mga choices in life, decisions, at times ay nagiging dahilan para magkaroon po ng conflict, misunderstanding, disagreement, and parang hindi pagkakaunawaan. So, today, mga kapatid, tuturuan tayo ng Biblia ni Apostol Pablo kung paano po natin ma-overcome. If ever, pahintulutan ng Diyos, makaranas tayo ng disagreement inside and outside our church, our homes, anywhere else. At nang sa ganon, hindi po tayo maging depressed, hindi po tayo maging talunan, hindi po tayo magkasala, at patuloy po tayo na maging hindi lamang matagumpay, kundi masaya na mga servants o lingkod, mga mananampalataya ng atin pong Panginoon. So the question na gusto kong i-raise about sa atin today at sasagutin ng ating passage is this: what are the essential guiding principles of the Bible, of the Scripture, towards church disagreement? Ang una po na makikita natin sa verse 2, na sinabi po dyan, mga kapatid,
Sa English, if I may read again, it says there, Paul said, I plead with Euodia and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord. Say the word, agree. Magkasundo, mag-unawaan, magkaisa. May dalawang babae. Huwag naman nating isipin na babae lang yung nag-aaway, ha? Sa bahay, saan man, o sa church. In fact, sa group ng mga disciples ni Lord, di ba? May panahong nagkaroon din ng awayan. Sino ba yung dapat umupo sa kanan ni Lord? Sino ba yung mas mahal ni Lord? Sino yung mas dakila? Yan po yung mga tanungan nila o claim nila. At meron talagang conflict na nangyayari din. Okay, so in our church, in this church, Philippi, sabi ni Apostol Pablo sa isang dalawang babae na may misunderstanding, sabi niya, agree with each other. Agree with each other. So, ang conflict, misunderstanding, ang disagreement, especially sa church, ay dapat na maresolba. Dapat masolusyonan, dapat masettle. Sapagkat layunin ng Diyos ng mga mananampalataya ay magkaroon po ng harmonious na relationship with one another despite differences, despite pagkakaiba-iba ng pananaw, kaisipan, decision, choices, and maybe decision. At yun po ay nais ng Diyos na maganap sa buhay po ng iglesia ng ating Panginoon. Parang ang labo po ng ating monitor. Pwede pa ba natin palinawin yan? Okay. So, si Apostol Pablo ay nakikiusap na magkasundo ang dalawang babae ito na nag-aaway. Bakit? Sapagkat kalooban ng Diyos na ang mga mananampalataya ay maging humble, mapagpakumbaba, iwaksi kung ano ang personal na interest, and even magsakripisyo para sa ikapagkakasundo, harmonious relationship, peaceful life na meron ang mga Kristiyano, especially inside the church, inside and outside the church. So, whenever, if ever, malagay tayo sa ganyang situation, o meron tayong alam na merong disagreement saan man, especially sa simbahan, what we can analyze is that somehow, isa sa kanila, o baka pareho sila na may claim ng pagiging matuwid. Di po ba ganyan sa mga may alitan? Sasabi yung isa, ako ang tama, ikaw ang mali. Yung isa naman sasabi, ako ang tama. Di ba? Para bang, minsan di mo na malaman kung sino talaga ang tama, sino ang mali. Ang madalas naman, nalalaman natin na parehong may tama, parehong may mali. Bakit? Kasi di ba, minsan talaga, hindi lang nagkakaunawaan. Okay? Nami-misinterpret lang, misunderstanding lang. And dahil parehong nasaktan, so, bagamat parehong may katwiran, pareho silang tama, dahil nag-away, somehow baka hindi nagpansinan, o kaya ay medyo nagkasalitaan. So, kaya nga sabi ko dyan, minsan, ang dalawang tao na may disagreement, kadalasan parehong may tama. Parehong may katwiran. Amen? Parehong may prinsipyong naaayon na gustong ma-recognize. Pero baka may nag-iisip sa atin na parang dual meaning yung word na tama. Ano? Okay. Sa isang banda, medyo totoo po yun. Na hindi lang sila parehong may tama o may katwiran. Pag nag-away na, pareho ng naggantihan, nagkasala na, hindi na naging naaayon ang salita, desisyon sa bawat isa, pareho na nga ring may tama. Ano po? Tama ba yon? Ayan. Bakit? Hindi na nagawa ang kalooban ng Diyos na mag-agree. Paul said, the Bible said, agree
with each other. So yan po yung unang napaka-essential na guiding principle. Kung magkakaroon ka o kung meron ka na in disagreement with someone. Okay? Magkasundo na lang, sabi ni Apostol Paul, sa Panginoon. Meaning, mga kapatid, ganito po kaimportante ang pag-agree to someone na hindi natin kapareho ng isip, katwiran, desisyon, pananaw, palagay. Okay, mag-agree na lang. Ibig sabihin, magkasundo na lang sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, kung ang samaan mo ng loob, song leader, o musician, pero tingin mo ikaw ang tama, mag-agree ka na lang kung hindi mo siya mawin. Diba? Kung hindi mo mawin ang kanyang puso, kung hindi mo siya mapaliwanagan, so mag-agree ka na lang sa kanya. Hayaan mo na lang. Diba? Leave it to God. And pag siya nag-song lead, ang sabi diyan, magkasundo na lang sa Panginoon, mga kapatid. Magkasundo na lang sa Panginoon, sabi ni Apostol Pablo. So, pag nag-song lead siya, aawit ka, set aside mo yung disagreement mo sa kanya. Magkasundo kayo sa Panginoon, meaning, you're supposed to sing to God. Hindi yung kasi may sama ka ng loob, so hindi ka na makapalakpak. Hindi ka na makaindak sa tugtugan because of disagreement. So magkasundo na lang sa kalooban ng Panginoon. Bakit importante yon? Kasi di ba tayo, gusto natin, tayo ay inuunawa, tayo ay pinapatawad, tayo ay hindi hinahatulan, tayo ay hindi nami-misinterpret, tayo ay hindi pinepersonal. Marami tayong gusto. Mabubuting bagay, salita, kaisipan, pananaw, palagay sa atin, gusto nating maranasan. To not just anybody, to everybody, if that's possible. Di ba? Pero ang susi, for us to be able to experience those good things, possible things from other people, ay ito po, gawin natin sa kapwa natin, sa iba, even so, sa medyo hindi natin kasundo at the moment, ang mabubuting bagay, ang kalooban ng Diyos. Kasi, ang principle na to, yung gawin mo sa kapwa mo, ang gusto mong gawin sa'yo, is something like yung principle ng pagtatanim, di po ba? O pag-aani. Di ba? Huwag kang umasa na aani ka o hindi ka naman nagtanim. So, same is true here. Di ba? Kung gusto natin mag-ani ng mabuting bagay from someone, from other people, sa ka-disagreement natin, pwede nating maranasan ang mabuting bagay kung gagawin natin sa kanila ang kalooban ng ating Panginoon. Gagawin din sa atin yung ginawa natin to someone na nakipag-agree tayo, pinagpasensyahan natin, pinag-pray na lang natin, inunawa, pinatawad, etc. Ginantihan ng mabuti, gagawin din po sa atin. Kasi sino po ba ang hindi nagkakamali? Are you with me? Di ba lahat naman ay nagkukulang? You and me pwedeng magkulang. So what we want is for those people na gawa natin ang pagkakamali, maunawaan tayo. Mapatawad tayo, magawang pa nila tayo ng mabuti, hindi nila tayo i-avoid, hindi nila tayo husgahan, at hindi nila tayo kamuhian. Amen? So yan ang gusto natin. So, we have to do the same. Sino po ang may mga kaalitan ngayon? Mahirap aminin, di po ba? Pero, maganda pong paalala to sa atin, mga kapatid. That's the first guiding principle of Apostle Paul, of the Bible. Whenever there is disagreement among us, to our loved ones, to other people, ayan, we have to know how to agree. May panahong kailangan mong manahimik na lang dahil hindi ka naman niya maintindihan. Amen? Just agree in the Lord, in the will of God. So at ganun din ang mararanasan natin. Time comes, tayo po ay magkamali. Ang pangalawa po na essential guiding principle as far as church disagreement is concerned, be of help
as peacemaker. Bakit? Kasi sa verse 3, ito po yung nakasulat sa English. Yes, and I ask you, Paul said to his loyal yoke fellow, help these women who have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers. So dyan, makikita po natin na si Apostol Pablo ay meron pong mga pinapakiusapang mga taong simbahan. And some of them ay leaders. Aside from yung nagtatalo ditong dalawang babae, si Euodia at si Syntyche ay mga church workers. At sinabihan ni Apostol Pablo ang ilan sa mga co-worker niya sa church na yan, along with some other believers, especially workers, Clement, and all the rest, may sinabi po dyan na na sila'y tumulong. Huwag makisawsaw, kundi tumulong. Huwag may panigan, kundi ang hanapin ay solusyon sa hindi pagkakaunawaan. Na yung nag-aaway ay mapagbati. Na sila ay maging peacemaker. Ayan. Tanungin mo ang katabi mo, troublemaker ka ba? O peacemaker? Ayan. Ang sabi kasi ni Apostol Pablo dito, be a peacemaker. Hanap ka ng solusyon. Kung may pagkakataon, may kakayanan ka, mamagitan ka. Yan. Pagbatiin mo sila. Gawin mo ang makakaya mo para sila ay magkasundo. Hanapan mo ng solusyon. Okay. So, be a peacemaker. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. So, every believer in the church should be peaceful, not just sa pakiramdam natin, sa pamumuhay, kundi maging peace-loving. Yung bang tayo ay eager and so much after sa kapayapaan ng bawat isa, sa magandang relationship, pagkakasundo, pagsasamahan, at pagsasama-sama ng mga mananampalataya. So, if ever there will be disagreement, ito po ang nagpapalawig kasi ng samaan ng loob, ng awayan, ng conflict, ng misunderstanding, pag nag-focus na doon sa pagkakamali, pagkukulang, doon sa problema, sa issue, kadalasan po, hindi natatapos ang usapin. Hindi natatapos ang problema at ang pagkakasundo ay nagiging mailap. Pero Paul is suggesting, teaching us, na huwag tayo mag-focus sa disagreement. Okay, Huwag tayong doon tumingin palagi sa ginawa sa atin, sa narinig natin, sa sinabi sa atin, sa naging judgment sa atin. Rather, focus on the work of the gospel as laborers of the Lord. Hindi naman ako worker ng church, pastor, hindi naman ako leader, wala naman akong part. Pero may trabaho, may gawain, may duty ka na tinanggap mula sa Panginoon. Yan ay ang sundin mo ang kanyang kalooban. And focusing on disagreement ay magpapalala, magpapalawig ng hindrances, ng disagreement, ng issue, ng problema, kung hindi po natin pipiliing mag-focus sa Lord. Di ba? Malimit nating marinig, huwag kang tumingin sa tao. Kasi pag sa tao ka tumingin, made-depress ka, mai-stress ka. Pero pag kay Lord ka tumingin, mabe-bless ka. Amen? Totoo po yun. Totoo po yun. So may mga pagkakataon na kapag medyo natitisod tayo, nadidisappoint tayo sa isang tao, totoo man o mali ang kanilang ginagawa, ipaling natin ang ating isipan, puso, damdamin, saan? Huwag sa taong yun, kundi sa Panginoon. Huwag sa ginawa, kundi sa Panginoon. Huwag sa mga narinig natin. Huwag sa maling ginawa sa atin, masakit na ginawa sa atin, kundi sa atin pong Panginoon. Amen. Kaya no wonder, marami po nawawala sa simbahan. Kasi na-focus po doon sa disagreement, sa problema. Hindi sa Panginoon. No wonder, nagtatampo, hindi na-a-attend. Hindi nakamayan, hindi na-a-attend. Kasi hindi na-focus sa Panginoon, na-focus sa problema. Kaya nga, ang ganda ng guiding principle na to, ng Panginoon through Apostle Paul in His Word, na mag-focus tayo sa Panginoon, sa work of the Lord, sa will of God, na patuloy lang. Ano man ang problema, even if yung mga hindi inaasahang tao, ang siya pang makakasakit sa damdamin mo, may masasabi sa hindi maganda,
may untoward na magiging approach sa'yo o pakikiharap sa'yo, pakikitungo sa'yo, we should be able to obey this guiding principle na mag-focus sa Panginoon. Sa Diyos tumingin, sa Diyos sumunod. Okay? Lalo na kung tayo po ay lingkod na ng ating Panginoon, so focus tayo sa salita, katotohanan, katuruan, kalooban, utos ng Diyos. Yun ang ating sundin, mga kapatid. Focus sa ating Panginoon. So, personal conflicts must have to be solved saan man, lalo na sa atin pong simbahan. At huwag nating hayaan na ang disagreement ay mag-drag ng maraming tao para mapasali sa issue, sa problema. It's between you and me, ikaw at siya, kayong dalawa lang. At hanggang doon na lang yon, dapat matapos, dapat matuldukan, dapat mag-agree, at dapat na makipagkasundo. Tayo ay maging instrumento ng pagkakasundo at hindi mag-create ng division, distraction, ng katitisuran ang disagreement that we are into o mararanasan natin sa ating buhay. It's so important na we are matured enough na i-handle ang mga papahintulutan ng Diyos sa ating buhay na difficulties to someone, to anything, at somehow talagang nagbigay sa atin ng pain, to the point di tayo makatulog, naglalaro sa ating mind, yung narinig natin, ginawa sa atin. Pero we need these guiding principles from the Word of God. If we're willing to obey, ma-overcome po natin ang anxiety, ang worry, ang pagiging burden, ang sa halip na blessing, curse and consequences ang ma-experience natin if ever na hindi po natin ma-handle ng maayos ang mga conflicts. So personal conflicts must be solved and should not be allowed to drag out, cause disturbance and divisions in the church. The Bible said, Jesus said in Matthew chapter 5 verse 9, mapalad ang mga peacemaker. Sabi sa katabi mo, peace. Peace. Ayan. Diba? Kahit na magkakaiba tayo ugali, gusto, decision, pananaw, choices. Minsan magkakaiba tayo ng type. Diba? Peace has to be in our midst. Hindi dapat mawawala yung pagiging peaceful, peace-loving, peacemaker, if we want to be blessed. Okay, ang mga mapalad daw, yung mga peacemakers. Sino sa atin yung medyo mapanggaso? Bagamat biro lang naman, kadalasan. Pero meron talaga yung mga parang yung mahilig magpaiyak, mahilig medyo, di ba, maniko. Hindi po sa basketball, medyo manakit ng damdamin, mamahiya. Ayan. Okay? So if we want to be blessed, be a peacemaker. Yun po ang sabi dyan. If we want blessing, maging instrumento tayo ng pagkakasundo, kapayapaan, ng sino man na alam nating meron pong hindrances na bawat isa against one another. Yan ay tanda ng pagiging anak ng Diyos. Kung tayo po ay peace-loving, peaceful na tao, at peacemaker. Ayan. Ang pangatlo po, na napaka-essential na guiding principle, tinuturo sa atin ni Apostol Pablo in our passage is that choose to be happy in the Lord. Piliin mo na maging masaya o may kagalakan sa Panginoon. Kasi sabi po ng verse 4 to 6, basahin ko lang po ng matyaga. Bear with me, be patient sa kaloobang ito ng ating Panginoon. Sabi doon, rejoice in the Lord always. Pag sabi nga po natin, rejoice. Magalak, maging masaya. Yung po ang sabi niyan. Kanino? Sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. At medyo may diin po si Apostol Pablo dito kasi inulit niya . May emphasis, sabi niya, I will say it again, rejoice! May exclamation pa. Rejoice! Parang mahirap yata yun .
may pain ka, grieved ka, offended ka, biktima ka, naapi ka, ikaw yung nagawa ng pagkakamali, and here's Paul saying, rejoice! Maging masaya ka, magalak ka sa Panginoon. At paano mo yun gagawin? Paano ka magiging masaya? May kagalakan. Sa kabila na may pinagdadaanan kang mabigat na sitwasyon. Sabi diyan, let your gentleness be evident to all. Pakisabi nga po natin, gentleness. Kabutihang loob. Why? Because the Lord is near. Kasi kasama mo ang Diyos. Nasa tabi mo lang ang Diyos. Nasa puso mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Ang presensya ng Espiritu ng Diyos ay sumasayo. The Lord is near. So, sabi ni Paul, do not be anxious. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-worry. Huwag kang maging anxious. Huwag kang matakot. But in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Kasama na dyan yung disagreement. Any other else na mga needs natin. Mga karapatan. Pinagkait sa atin. Gusto nating makamit ng mga pagpapala. Katagumpayan, kalakasan, karunungan, kagalingan. Pag-asa in life. Katuwiran. Sabi po dyan, isa sa paraan para tayo maging masaya sa Panginoon ay magkaroon tayong kabutihang loob sa bawat isa. Especially sa ating kaaway, ka-disagreement, sa ating mga hindi nakakasundo. At sabi John, ano pa? Wag daw mag-worry. Isa pa yan, sa dahilan ng pagiging masaya sa Panginoon. Kung lalabanan mo yung pag-aalala, pag-worry, and most of all, by prayer and petition. With thanksgiving na pananalangin, present all your need, your request, your grievance, your desires, your request sa ating Panginoon. So ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay natin, pagdaanan natin in life, huwag tayo mag-focus doon sa difficulty, sa problems, sa disagreement, sa conflict, kundi sa Panginoon. Kay Kristo. Doon lang tayo makakasumpong sa Panginoon, sa kalooban ng ating Panginoon, sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ng tunay na kagalakan at kapayapaan in the midst of the storms of life. Kahit gaano pa katindi yung conflict na kinapapalooban natin, gera man yan na maituturing, magiging payapa tayo in the Lord, with the Lord, sa buhay na ito. So, yan po ang buhay. Ang buhay po ay hindi laging payapa, hayahay, puro saya. From time to time, we can experience difficulties, problems, burdens, troubles. Okay, sabi ko po dyan, life will not be enjoyable at all times. Sino po sa atin medyo, ngayon, may struggle, may problema, may burden, may need. Okay, sa isang bahagi ng isip mo, puso mo, may kalungkutan ka, meron kang ninanais sa buhay sa Panginoon. This is it. Life is not always enjoyable. Most of the time, ay meron po tayong pagdadaanan. Kasi yan po ang sabi ng Scripture. One of the characteristics of God is that, yes, God is a God of comfort. God comfort those who have affliction. Yan po ang kanyang character ng ating Panginoon. Inaaliw niya, kino-comfort niya ang mga bagbag, mga broken-hearted, ang mga may sufferings, ang mga may difficulties, may problems, may struggles, ang mga naaapi, ang mga nasasaktan, ang mga nalulumbay, kino-comfort ng Panginoon. Pero, yung mga komportable, ina-afflict din ng Panginoon. That is also one of His characteristics. Ayaw ng Diyos na maging lax ang kanyang mga anak. Ayaw ng Diyos na maging overconfident, self-confident, o maging proud ang kanyang mga anak na nakakalimot na siya sa Panginoon, sumunod at lumakad sa daan ng Panginoon, and
one of God's love and discipline is to afflict His people. By way of reminding, by way of allowing His children to suffer consequences of their sins, mistakes, o disobedience sa kalooban ng Panginoon. That is why, kapag tayo nagkasala sa Panginoon, nakalimot, sumuway, di po ba, agad-agad o sooner or later, may mararanasan po tayo na konsekwensya, punishment, discipline. Ipapahiya tayo ni Lord. Mag-permit siya ng mga taong somehow medyo magpapanumbalik. Of course, somehow mananakit sa atin, magkakasala sa atin, gagawa ng masama sa atin, just for us to realize our own mistakes, our own sin. And that is one way for God to once again bring us to what He desires for you and me, na maging kalalagayan before Him. Closer, intimate, obedient, worthy, acceptable, and most of all, kagamit-gamit sa kalooban at gawain ng ating Panginoon. So, God comforts the afflicted, and on the other hand, God also afflicts the comfortable. Sino po sa atin ang komportable ngayon? Wala kang problema, hayahayang buhay, everything is okay, we have no problem at the moment, but never forget God. Parang, sa iba kasi, ang hirap manalangin pagka wala ka namang ipagpe-pray o ihilingin. Di ba? Kaya most likely, hindi quality ang prayer. Yung iba talaga hindi nagpe-pray. Pag may problema, nagpe-pray. Prayerful. Di ba? Pero sabi nga, may blessing man o wala, we still need to obey God's will in our lives. Communing with Him, praying, at kung wala man tayo hihilingin, nagpapasalamat tayo ng buong puso sa ating Panginoon. Grateful enough at tayo po ay tumatanaw ng utang na loob. Nagpupuri, nagpapasal, sumasamba, naglilingkod, nagbibigay ng kapurihan sa atin pong Panginoon. So, that's one of the great solution ng Scripture, turo ni Apostle Paul, for us to be joyful in the Lord, mga kapatid. To be gentle, to avoid anxiety, to pray faithfully, thankfully, and of course, most of all, by way of not forgetting all the good things that God has given you, that God has done for you. Ito po ang pinaka-importante. Para tayo po'y maging masaya, magawa nating ma-overcome ang mga sufferings, burdens, trials, disagreement to someone, the burden, the pains. Ayan. Huwag nating kalimutan ang mga ginawa ng Diyos para sa atin, ang mga binigay ng Diyos sa atin. Huwag nating kakalimutan. Alalahanin natin yun. Lalo na sa panahon na meron po tayong mga kabigatang pinagdadaanan. Meron tayong problemang kinakaharap. Para maging masaya, isipin mo yung mga ginawang mabuti. Ano ba yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo? Di ba? Ikaw ay binigyan ng Diyos ng pananampalataya. Nakilala mo siya. Pinatawad ka ng Panginoon. Binago ng Diyos ang buhay mo. Unlike noon, di ba? Ang dami-daming mga pagbabago, growth, nag-mature ka, at nagkaroon ka ng ministry, di ba? Oo, may mga problema tayong pinagdadaanan, may mga kasalatan pa rin tayo, pero pag tinignan mo ang mga ginawa ng Diyos sa buhay mo, idagdag mo pa yung mga ibinigay ng Diyos sa iyo. I just do not know kung maalala mo pa yung bigat ng problema mo. Sa dami ng mga mabubuting bagay, ginawa ng Diyos para sa iyo. Pinaranas ng Diyos para sa iyo. Binigay ng Diyos sa iyo. Kung nawalan ka ng mahal sa buhay, namatayan ka ng mahal sa buhay, iniwanan ka, na broken-hearted ka, binaliwala ka. Pero kung titignan mo naman, yung iba pang blessing meron ka,
Meron ka pang mga anak, may magulang, meron kang trabaho, may negosyo ka, nakakakain ka 3 beses ang araw, minsan 5 beses pa nga. Di ba? May church ka, may ministry ka, may mga nagmamahal sa iyo. Ang dami-daming blessings ni Lord sa atin. Amen? Na pagka inisa-isa mo, talagang malilimutan mo talaga problema mo. Yung malaki mong problema at napakarami, liliit at uunti yun. Yung kaaway mong isa, ang bigat-bigat kasi lagi siya naiisip mo, tisod na tisod ka, at ayaw mong makita, ayaw mong makaharap, makasama, makatabi. Di ba? Makakaya mo maging masaya. Ma-overcome mo yung anxieties mo dyan and worries mo dyan. If you will not just forget, if you will remember all the things that God has done for you, has given you. Amen? Ang dami-dami ng kabutihan ng Diyos sa atin. So we can have joy in whatever situation, circumstances meron tayo, kahit yan pa ay unfavorable, yan ay inconvenient na situation, meron tayo ngayon o papayagan ng Diyos sa ating buhay, we can still have joy. We can still have joy in the Lord dahil kasama natin siya. Kasama mo siya. Hindi kanya iniiwanan. Ang sabi po sa ating passage, because God is near you. So, do not be anxious. Be joyful. Maging masaya ka. Be happy in the Lord. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Makakaya mo. Magtatagumpay ka. Magiging payapa ka in the midst of adversities of life because God is near you. God is with you. God is in your heart and in your life. Kung ikaw ay anak, mananampalataya ng ating Panginoon. Look at David, mga kapatid. Ang kanyang problem, side by side. Though, he was a king at this point, pero ang dami niyang kaaway. Ang buhay niya nanganganib. Sino po sa inyo, nanganganib ang buhay ngayon? Bless ka. Kabutihan ng Diyos yan. All of us, mga kapatid, maraming pinagdaan ng karamdaman in the past. Ang lahat ng mga gumaling, pinagaling ng Diyos sa karamdaman, sabi ng Amen. Salamat kay Doc. Amen? Ginamit ng Diyos sa ating. Salamat sa gamot. Ginamit ng Diyos. Pinagaling tayo ng ating Panginoon. Amen? May mga broken relationship tayo na restore. Na reconcile tayo to those people na nakasamaan natin ng Lord, sumalob sa atin. Naging mabigat sa atin ang tao na yan. Pero ngayon, kasundo natin, kasama natin, ang dami-dami nating blessing. Si David po, mga kapatid, isa sa kanyang mabigat na problema, ang buhay niya ay nanganganib. Palagi. Mas blessed tayo. Hindi po natin na-experience yan, manganib ang ating buhay. O kung naranasan man natin manganib ang ating buhay, niligtas tayo ng Panginoon. Sino po sa atin dito yung muntik ng mamatay? One time. Si Binalin, 4 na beses daw eh. Patotoo niya. 4 na beses ng, kaya niyo yun? Gusto niyo yun? Ba, ang ganda nun. Lalalim ang, kaya siguro malay pananampalataya nito kay Lord eh, no? Kaya pinagpapala yata. Sino po sa atin? Misang nanganib ang buhay, muntik ka na mamatay. Ako po, sa tanda ko, parang 3 beses pa lang. Dinaig mo ako 3 beses pa lang. Isang gabi, wala pa po ako sa church. Pauwi ako, galing trabaho gabi, 12:00 ng gabi. Tumawid po ako ng karsada, doon po sa Maduya, sa traffic light. Wala sasakyan. Tawid ako. Nung nasa gitna na ako, biglang may dumaan sa harap ko, itim na kotse. Parang si Night Rider. Walang ilaw. Zoom! Nasagasaan po yung sapatos ko talaga. Hindi ako nasaktan kasi sa tulin eh. Ganun pala yun. Pero kung dahan-dahan yun, sakit nun. Di ba? Ang bigat kaya ng kotse. Durog siguro kuko ko doon o hinlalaki ko. Meron palang coaching, ang tulin, walang ilaw. Isang ko lang doon, mga kapatid, patay ako doon, sa tulin. Niligtas ako ng Panginoon. Tapos, nung ako po nasa libutan, lahat ng bisyo na sa akin. Na-abuse ko masyado ang aking katawan, ang payat-payat. Iningatan po ako ng Panginoon. Hindi ako nakulong, hindi ako namatay, hindi ako na ospital. Eto ako, binigyan pa ng Panginoon sa kabila ng kasamaan, kasalanan. At na-COVID po ako. Ako ang unang na-COVID. Pero hindi ako namatay. Salamat, ang namatay yung asawa ko.
Kasi mas maganda ng kalagayan niya ngayon doon. Kaya thankful ako. Because before, sakitin po siya. Hirap po siyang kumilos, kumuha. Talagang more of sakripisyo, paglilingkod, problema, kahinaan. Kaya masaya din ako sa isang banda na kinuha ng Lord ang aking wife. So, 3 beses, 4 na beses. Sino po sa inyo? 5 beses, nanganibang buhay. 6 na beses, 7 beses, 8 beses. Kung 8 beses na, isa na lang. Kasi ang pusa, siya mang buhay. Sabi ni matagal pa ako, Daddy. 4 may 5 pa. Okay. Ano ka, pusa? Okay. Pero look at David, mga kapatid. Every day, nanganganib ang kanyang buhay. Pero, mga kapatid, bakit niya nagagawang magtiwala sa Panginoon, maging masaya sa Panginoon, nakakapagpuri, nakakapaglingkod, nagiging tapat sa Panginoon? O yan ang sabi niya, yan ang patutuo ni King David. Sabi niya, but I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for He has been good to me. So hindi niya nalilimutan ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Iniligtas siya, pastol pa lang siya, nilift up na siya ng Panginoon, pinromote siya, binigyan siya ng kalakas. Binoy niyo, napatay niya ang oso, leon, tigris, pamagitan lang ng kamay. What a power from God. At hanggang sa maluklok siya sa trono, naging hari po siya. Ang dami niya mga blessings sa Panginoon. Karunungan, kayamanan, katagumpayan. Pero hindi naman nawala ang mga troubles of life. Mga kaalitan, kaaway, mga conflicts. Pero ang inaalala niya, napatunayan niya sa kanyang buhay, ang pagliligtas ng Diyos, kabutihan ng Diyos, katapatan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. That is why I believe so. Nagawa pa rin niyang magtiwala sa Diyos. Maging masaya sa Panginoon in the midst of sufferings in life. Because of God's goodness sa kanyang buhay. So, going back sa mga ginawa ng Diyos sa iyong buhay, pinaras ng Diyos sa iyong buhay, binigay ng Diyos sa iyong buhay, pag-iingat ng Diyos sa iyong buhay, focus ka doon at sa Panginoon, sa kalooban niya, makakaya mo ang mga kabigatan ng buhay. Kaya nga, naririto ka. Buhay ka pa, nakakapagpatuloy ka. Sabi mo sa katabi mo, good job. Good job. Sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? So, happiness is in the Lord. At yan ay resulta ng pagiging gentle. Hindi ka magpapatangay sa pag-aalala o takot. At patuloy kang magiging prayerful. Kung may need ka, lalapit ka agad sa Diyos. Pag may need ka, minor man yan o major needs o problems, lalapit ka agad sa Panginoon. At kung wala, lalapit ka pa rin, mananalangin ka pa rin, kasi you need to thank God in your life. Amen? You need to express to God your gratefulness. So I propose on this theme, church disagreement and the guiding principles ng Panginoon through His servant, Apostle Paul. I propose, number 1, when there is church disagreement, hindi lang sa church, kahit saan mga kapatid, applicable po ito, itong guiding principle na to, talk to God first. Talk to God first. Okay? Huwag unahin yung taong kausapin o sino man na parang iniisip nating makakatulong sa atin, makakaunawa sa atin, makapag-supply ng ating pangailangan. When there is problem, specifically disagreement to someone, lalo na kung kapatiran, talk to God. Makipag-usap ka sa Diyos. Manalangin ka sa Diyos. Bakit? He's the one who is able to help you. More than the person beside you, your parent, your brother, your pastor, your teacher, your friend, your relatives, your resources, your own strength and cleverness, smartness, o intelligence. It is God. Ang dapat nating unahing lapitan, kausapin. Are you with me? Can we do that? Let's continue to do that. Talking to God, praying to God. Every day, may kailangan man o wala. Lalo na kung meron tayong pinagdadaanan. Siya lang ang tunay, kaisa-isa, pangunahing makakatulong po sa atin. So gagabayan ka na lang ng Panginoon pag lumapit ka sa Kanya.
Sasabihin na lang ng Diyos sa'yo kung ano dapat mong gawin, iwasan, maging kaisipan, maging desisyon, maging damdamin. Kung uunahin natin ang ating Panginoon. Number 2, don't just be a crisis-praying believer. Pray for everything with thanksgiving and gratitude. Madalas, we are inclined talaga. Instinct natin yan. Mga believers, pag may problema, of course, may Diyos tayo na malalapitan. Pero sabi ko po dyan, don't just be a crisis-praying believer. Yung bang napaka-rubdob ng ating paglapit sa Diyos, pakipag-usap, pananalangin, pag may problema lang. Pero pag wala, hindi tayo ganun ka-passionate na lumapit sa ating Panginoon, makipag-usap, makipag-commune, magpuri, magpasalamat, tumanaw ng utang na loob. So, pray at all times. Pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. Makipag-usap sa Diyos. Hindi lang sa panahong may problema at pangangailangan. Amen? At ang pananalangin dapat malawak, balanse. Hindi lang yung problema natin. Pati problema ng iba, dapat pinagpe-pray natin. Pinagpe-pray natin dapat problema ng ating magulang, kapatid, kapatiran, pastor, ng mga government officials, bansa natin, ang mundo, ang klima, isama natin sa panalangin. Everything, yan po sabi niya, no? Pray for everything. Lahat ng need mo, even so need ng iba, pag-pray mo din. Pinagpe-pray din natin dapat. Pati nga yung kaaway natin, di ba? Ang sabi ng Panginoon, ipanalangin mo. Kung hindi mo magawa ng kabutihan, matulungan, mabigyan ng mabuting bagay, meron ka, in prayer, magagawa mo yan. Ako po, nung nasa Malaysia kami, may naranasan po ako doon. Nasa kabila ng mga pagpapala, meron din mga pagsubok, pagkilos ng dyablo. At ang nagawa ko lang ay ipag-pray yung taong yon. Before kami mapunta ng Malaysia, marami po ako na-experience na paghadlang ng dyablo. Ako po'y nagkasakit. 2 days po akong may matinding sipon at ubo. Monday and Tuesday. Thank God, Miyerkules, tumalabang gamot. Salamat sa Diyos. Medyo nakatayo po ako. Dahil meron na kaming wedding preparation nung aking kakasal. And Thursday, praise God, nagawa ko po yung ministeryo ko doon. Pinakagusto ko talagang gawin doon. Sinadya ko talaga doon ang magkasal. Lamang, nung gabi, pagtaos nung kasal, may pagkilos na naman dyablo. May dinalaw po yung aking kasama na kaibigan na nasa Malaysia rin, sa isang bar. So, ang in-order ko, Coca-Cola. Hindi naman pwedeng, Red Horse. Wala silang Red Horse doon. Red wine, meron. Tsaka mga intoxicating drinks. May isang foreigner, black man, na lasing na. Ayaw na ng sayaw. Okay naman siya. Hindi naman siya, ayaw lang ng sayaw. Talagang, okay naman. Nag-e-enjoy. So, nag-e-enjoy siya. Tingin lang kami. Maya-maya, biglang lumapit sa akin. Sabi sa akin, "Fuck you! If I have a gun, I'll shoot you!" Walang karakaraka. Biglang-bigla. Wala namang sinasabi, walang ginagawa. Karating lang namin. Thank God, hindi ko napatulan. Kasi kung hindi na makakabalik dito, makukulong ako doon. Salamat sa Diyos. So, ang nagawa ko lang ay ipag-pray yung tao niya. Na makakilala siya sa Panginoon. Huwag siyang sumpain ng Diyos. Baguhin siya ng Diyos. So, mga kapatid, we really need to not just pray kapag meron tayong inmost need, dire need, emergency need, mga grabing pangangailangan, kahirapan. Pero dapat, malawak ang ating prayer. We don't just have to talk to God and pray to God sa ating pangailangan, kundi meron din tayong mga intercessory na prayer para sa iba. Sa simbahan, sa magulang, kapitbahay, sa bayan. Itong eleksyon, pinagpe-pray nyo ba? Ang klima, ang panahon,
Bagamat amihan na, pero mainit pa rin kasi nga El Nino, nagbabago na talaga. Okay. Pastor Vic, lahat naman ng yan, nakaprophesy, mangyayari, hindi natin mapipi. Pero we are commanded to pray. Amen? At ang pananalangin ay may hatid po sa ating kalakasan at pagpapala. Kaya we still need to pray. Amen? If we don't have something to ask for sa ating Panginoon, we should thank Him at the least and be grateful to our God. To worship Him, to glorify Him, to honor Him in our praying. Number 3, the last but not the least na proposition ko po, things to do natin, look to get along with each other. Kung meron po tayong medyo kaalitan, kasamaan ng loob, katampuhan, look to get along with each other. Yan. Meron man o wala tayong parang kasamaan ng loob, ito ang dapat nating maging ginda, maging motive, mga kapatid. Inside and outside our church, look to get along with each other. Yung bang lahat ay kasundo mo? Kahit na hindi mo lahat nababati every Sunday, kalahati lang nabati mo. Pero in your heart, kasundo mo sila. Kahay-hello mo. Saan man kayo magkita, magkakilala kayo, magbabatian kayo, hindi kayo mag-iisnaban, lalo na pag nandito. Gagawa mo ng paraan, hindi mo siya nakamaya nabati. Next week, lalapitan mo siya, isisingit mo siya, at bibigyan mo siya ng pagpapahalaga, panahon, pansin, pagmamahal. To get along with each other. Kahit di mo siya type. Kahit na medyo nasusupladahan ka, nasusupladuhan ka sa kanya. Kahit hindi mo gusto yung preaching, di ba? Kahit hindi mo gusto yung kanyang mga exhortation, yung kanyang pananamit, yung kanyang arrival sa church, kasi laging late. Kung titignan yung katabi mo, baka isipin niya, late ka na naman. We must look to get along with each other. Don't look to be right, win argument, and receive apology. Yan ang gustong-gusto natin, di ba, mga as human being. Yan. Gusto natin, mapatunayan natin, tayo ang tama, nasa matuwid, tayo ang may katwiran. Lalo na pagka tayo ay na-accuse falsely, kung tayo namamalain. We have that inclination, desire, tendency na ipakita, tama lang ako, tama lang sinabi ko, walang mali, eto ako. Ako talaga ang nasa katwiran. Don't look to be right at times, At times, may mga panahong hindi mo naman kailangang patunayan na ikaw ang tama. Kasi pwedeng hindi ka naman mapapaniwalaan, hindi ka mapapakinggan. Pwedeng walang pagkakataon. Pwedeng pinipigil ka ng Diyos para na lang sa kapayapaan, para na lang sa pagkakaisa, para na lang makapag-agree ka sa Kanya. Hindi mo na i-desire na mapatunayan, maipamuka na ikaw yung tama, ikaw yung nasa katwiran. At hindi mo, may mga panahong hindi mo na naising maipanalo mo ang isang argumento, pangangatwiran, pakikipaglaban, ng paninindigan. Ayan. Kasi may kasabihan, you can win an argument, but you may lose the person. Di ba? Kaya nga, maging maingat tayo sa pakikipag-discuss, pakikipagtalastasan, pakikipag-debate, sa pakikipag-argue. Kasi pwede mong maipilit yung katwiran mo, yung alam mo, yung tama, yung sarili mo. Oo, natamemi siya. Wala siyang nagawa, hindi nakapalag sa'yo, tumalikod, parang talagang talunan. Pero never na nagkita kayo o magkita kayo. Hindi na babalik, i-avoid ka na niya, hindi na magsisimba. Yes, you won the argument, but you may lose the person. So anong importante? Manalo tayo sa argumento, sa pangangatwiran, paninindigan, sa ating karapatan, o yung kapakanan ng ating kapwa, kapatid. Na siya, hindi matisod, hindi mabigatan, makapagpatuloy siya sa kalooban, pagsunod sa atin pong Panginoon. So, may panahon. I'm saying here, kung kinakailangan, magsakripisyo para
ma-rebuild ang relationship, para bumalik sa dati ang timyas ng pagsasamahan, ng relationship, mabuong muli ang nagkalamat o nabasag, nasira na relasyon. Redeeming the time, redeeming those people, even if it's by way of sacrificing, denying ourselves, paying the cost, the price. Kahit na tayo na yung parang lumabas na mali o kahiya-hiya, para na lang may tao po na hindi mabigatan, makapagpatuloy, makasunod sa kalooban ng Diyos, makapaglingkod, hindi mawala sa ating buhay, sa ating tabi, willing tayo na magsakripisyo. Amen? Can we say that? Sakripisyo. So, may nabuo po ako na acrostic word po dyan, ABC, o alliteration, mga kapatid. Sa atin pong major points. Essential guiding principles towards church disagreement o disagreement to anybody outside our homes, saan mang lugar, sa mang panahon, anumang panahon. Ito po, anong mga dapat nating gawin according to our passage. A, agree with each other. B, of help as peacemaker. Last but not the least, letter C, choose to be happy in the Lord. So sana makatulong po ito para hindi natin makalimutan agad, madali nating maalala ang mga katuruan po ni Apostol Pablo ng Scripture ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin, that at times makaka-experience po ng disagreement o conflict. So to be fair with our passage, i-quote ko lang po yung huling talata na hindi po nakasama sa ating exposition. Kasi hanggang verse 6 lang po ang akin pong na-expose, so hanggang verse 7. So yung verse 8 and 9, if I may quote, ito po yung nakasulat. Sabi po doon, finally, sabi ni Apostle Paul, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you ask, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, Paul said. Yan po. At anong resulta kapag yung pong mga sinabi niya na yon ay magawa natin, sundin natin, maging focus natin? Sabi niyo, yung true, yung noble, yung right, yung pure, yung lovely, admirable, yung mga excellent, mga praiseworthy, yun daw ang ating maging puso, maging sundin, maging desire. Ano ang resulta? Ang sabi po ni Apostol Pablo dyan, and the God of peace will be with you. Kaya nga minsan sa ating buhay, parang di natin kasama ang Diyos, parang ang layo ng Diyos o natin sa Panginoon. Kasi somehow, meron po tayong hindi nagagawa sa mga tagubili na yon, guiding principle na yon ni Apostol Pablo. Amen? That is why minsan malungkot tayo, hindi natin magawang maging masaya. Wala tayong kapayapaan. Parang feeling natin, iniwan tayo ng Diyos, pinabayaan na tayo ng Diyos, ang layo ng Diyos sa atin. Pero ito po ang resulta. Kung magagawa natin, masusunod yung mga guiding principle na yon. Verse 8 and 9. And the God of peace will be with you. Matindi po yan. Yun daw, Diyos ng kapayapaan sa sayo. So, magiging pabor sa'yo, magiging malapit ka sa Kanya, magiging malapit siya sa'yo, magiging mapagpala ang Diyos sa buhay mo. Ikaw ay hindi niya pababayaan, hindi ka pa humihingi, nagpo-provide na ang Diyos sa'yo. Ganun po ang magiging buhay ng isang tao pong sumusunod sa mga guiding principles ng ating Panginoon. The God of peace will be with you, and the peace of God will be with you. God's peace ay napakalawak, mga kapatid. Name it. Pag sinabing payapa ka, you are sufficient with everything. Kagalingan, kalakasan, karunungan, katagumpayan, victory over sin and temptation sa iyong buhay ay nagaganap, nangyayari, nararanasan mo sa iyong buhay. If the God of peace and the peace of God is with you. And that is by way of obeying the guiding principle ng ating Panginoon sa atin po mga buhay. Ano ba yung mga sinabi ni Apostol Pablo? Dapat natin maging guiding principle. Kung ano daw yung totoo, kung ano yung marangal, kung ano yung matuwid, kung ano yung malinis, kung ano yung kaibig-ibig, kahanga-hanga, karapat-dapat, kapuri-puri, yun daw ang ating pagsumakitan,
Yun ang ating i-desire, yun ang ating sundin, yun ang ating gawin. And the God of peace and the peace of God will be with you and me. That is our God. May God bless us more. Let's rise up. Lapit tayo sa ating Panginoon. Nang may pasasalamat at may paghiling ng mga pagpapala at biyaya, all the more sa atin po mga buhay. Samahan niyo po ako lumapit sa ating Panginoon. Dear God, thank you sa topic na to, Panginoon, na rare mapag-usapan, mahirap i-preach, mahirap pong somehow sundin, sapagkat may panahong nafo-focus kami sa aming nararamdaman, naiisip, nakikita, gustong gawin as human being. Whenever we are in conflict, pag may nagawa sa aming hindi maganda, meron kaming hindi kayang gawin. Meron kaming ginawa na we're not supposed to do. Oh God Almighty, we are so sorry. We seek your forgiveness, Lord. Nagkamali kami ng choice, decision, response, approach. And we pray, Lord, na sa kinakaharap po namin o kakaharapin ng mga worries, difficulties, disagreement, conflicts, burdens, pains, troubles, trials, needs, problema that are at times for us insoluble. We come to you, Lord. We seek your grace and mercy to be upon us. Continue, Lord, to empower us. Remind us of your word. Remind us of your will. And most of all, Lord, pangunahan niyo po, pagharian niyo ang aming mga puso, na ang aming mga puso, kaisipan, na ang magagawa ay ang kalooban po ninyo. Not our will, but your will be done. Reign in our lives, in our heart, in our ways. Consume us, Lord. Fill us with your Spirit's power. Remind us always, Lord, strongly ng inyo pong banal na salita. Yun po ang aming masunod, magawa. May pamuhay, mai-apply. Hindi lamang po kapag meron kaming mga mabibigat na sitwasyon pinagdadaanan. Even so, kapag kami po ay blessed, kung kami po ay payapa sa piling po ninyo, makalapit pa rin kami sa inyo, Panginoon, nang may pagpupuri, pagsamba, pagdakila, paglulhati, pasasalamat, pagtanaw ng utang na loob. O aming dakilang Diyos, napakabuti sa amin na minsan lang nalilimutan namin dahil nafo-focus kami sa mga problema, kasipayuan, sa mga kahirapan, sa mga pagsubok. Pero, Panginoon, as we contemplate unto your goodness in our lives, and all those things that you had given us, at sa amin po naging mga katagumpayan in life, sa patuloy na buhay na binibigay niyo po sa amin bawat araw, pag-asa, kalakasan, karunungan, katagumpayan, kagalingan, pagkain, pera, trabaho, negosyo, pleasure, enjoyment. Oh God Almighty, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Minsan pa, Panginoon, sinasariwan namin sa aming kalagitnaan ang dalisay mong pag-ibig, ang inyong katapatan sa amin, ang inyong pong kahabagan sa amin, ang mga pagpapala mo sa amin, mga binigay nyo sa amin, mga pinaranas nyo sa amin, pinaisip sa amin, pinagawa sa amin. Thank you so much. Glory to you. And we commit to you even more na in the light of your word, guiding principles, hindi namin ito malimutan. May apply namin ito, Panginoon, whenever we need to. At sana po, makamit namin hindi lamang kapayapaan, ang pabor, ang biyaya at pagpapala, kundi ang katagumpayang nagmumula po sa inyo in this life
that is from time to time seemingly turbulent, stormy, unfavorable. But with you, Lord, our Savior, our great Redeemer, our great Provider, our King, our great Shepherd, Teacher, Master, Father, Healer, and Deliverer, we rejoice. We rejoice. Teach us, Lord, to ponder on those things that you had given us and the things that you have done for us. Especially spiritual blessings na hindi mabibili, hindi makukuha saan man, sa anumang kapamaraanan, kundi sa pamagitan po lamang ninyo at nagmumula sa inyo. Patanggap namin ng patuloy, hindi namin malimutan, at makapagbalik kami sa inyo ng papuri, pasasalamat, pagsamba, pagdakila, pagtanaw ng utang na loob habang kami nabubuhay. That in the midst of difficulties of life, makapag-focus po kami sa inyo. By your grace and by your mercy, all for your glory. All this we pray. In Jesus' name, amen, amen, amen. God bless us. Let's sing this song for the Lord. Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Though we humbly come before you, we don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion.